Sinira ng superbagyong Uwan ang ilang mga kalsada at bahay sa mga coastal area sa lalawigan ng Aurora matapos mag-landfall doon kagabi. Kasunod yan ng naranasang storm surge o daluyong na nagdala ng malalakas at matataas na alon. At para nga sa update, live mula sa Dipakulaw, Aurora, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta dyan sa Aurora? Nikki, sinira ng storm surge o daluyong ang ilang coastal road dito sa Aurora sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan na unang naglandfall sa probinsya kagabi. Dito sa bayan ng Dipakulaw, hindi na madaanan ang Ampere Beach Baywalk. Sa video ni Ernie Cruz, wasak na wasak ang coastal road sa tindi ng mga alon. Pinahahanap muna ng alternatibong ruta mga motoristang bumabiyahe sa Dipakulaw patungong Kasiguran, vice versa. Sinira rin na malakas na daluyong ang Sabang Beach Baywalk matapos bayuhin ng malalakas na alon. Dyan po yan sa bayan ng Baler. Sa pag-iikot namin kaninang umaga, halos matuklap ang ilang konkretong bahagi ng struktura. Maging mga bahay sa ilang coastal community hindi nakaligtas. Tumambad ang nagkalat na mga debris sa mga kalsada. Samantala, binaha naman ang ilang kalsada sa bayan ng Maria Aurora na isa sa mga binayo ng malakas na ulan kagabi. Hindi nakatulog ang mga residenteng lumikas sa tindi ng takot sa superbagyo. Sa assessment ng Aurora PDRRMO, 4 na bayan ang isolated dahil sa mga nasirang daan at mga landslide gaya sa Dipakulaw, Kasiguran, Dilasag at Dinalungan kung saan unang landfall ang superbagyo. Wala pang napaulat na nasawi, nawawala o nasugatan sa probinsya ng Aurora. Pero patuloy pa ang pagsisiyasat o assessment ng mga otoridad. Nikki, balik dito yung kinatatayuan ko, ito yung affected area that I was mentioning sa report ko. Ito yung daan patungo sa area ng Kasiguran. Kung makikita mo, Nikki, sa mga viewers natin na nagtataka ngayon kung gaano ba kalakas ito alon na dulot ng storm surge o daluyong, yan po, nasira na po ng tuluyan itong daan, kaya naka-cordoned off na po na ito, hindi na po makadaan yung mga sasakyan. Yung mga residente naman po na nagpupumilit na maglakad ay hindi na rin po pinapayagang makatawid. Kaya yung mga papuntang Kasiguran at pabalik po dito sa area po ng Baler ay hindi na po, stranded na po sa ngayon. So sa ngayon po, nandito rin yung mga pulis na nagbabantay para hindi po makalusot yung mga residente dahil as you can notice dito sa gilid ko naman sa may dagat ay malaki pa rin yung mga alon. So lubhang mapanganib yan, bawal pa rin ang swimming, surfing at pagpapalaot ng mga mangingisda. Sa ngayon, Nikki, ay may pag-ambon pero kumpara kahapon ay mas humina na ito. Wala na rin tayong malakas na hangin na nararanasan, Nikki. Gio, kumusta naman ang lagay ng mga residente sa evacuation centers na kapag ikot-ikot ka rin ba? Lalo't ganyan nga na maraming daanan na hindi madaanan dyan sa Aurora. Nakakarating naman ba ang relief goods? Nikki, bago pa man maglandfall itong Super Typhoon Uwan ay may mga pre-deployed na mga relief packs ang DSWD at maging yung mga LGU. Pero so far, kasi kahapon umabot na sa higit 17,000 yung mga evacuee. Kaya titignan naman natin ngayon yung sitwasyon sa mga evacuation center after na tumama ng Super Typhoon Uwan. Pero ayon nga sa Aurora PDRRMO ay minor damage lang yung idinulot ng Super Typhoon. Gaya nga dito, mostly yung mga nasira ay yung mga daan at kanina yung mga bahay naman ay napuruhan talaga ng storm surge. Sa ngayon, maraming mga stranded na mga residente na galing ng evacuation center pero hindi na pinayagang makatawid dahil nga sobrang mapanganib ngayon dahil malakas pa rin ang alon. Nikki. Yan ang Express Report ni Gio Robles mula sa Dipakulaw, Aurora. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.